Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At ito nga mga kababayan, hala, Diyos ko po, just in breaking news na bigla ang lahat. Mga media na werla sa pasabog ni Vice President Sara Duterte. Nako. Yan mga kababayan ang ating aalamin at bibigyan ng komento mula po kay Balitang Pinoy TV. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. So ito nga mga kababayan, bago po natin muling pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto, may ginagawa na naman po silang pambubudol, nako, sa taong bayan. Eto mga karibyo natin, no? Mula sa Manila Times, 5 hours ago. Eto ang sinasabi ni Nomura, sees inflation slowing to 2% in quarter 4, no? Consumer price growth is expected to slow down in the fourth quarter of this year, potentially leading to more rate cuts. Nomura said, yan, in a report mga kabayan. Hindi kaya budol na naman ito? Pinaasa nyo naman ang taong bayan, tapos pagdating ng fourth quarter, wala rin naman, di ba? Sana bago kayo magsalita, wag na kayong magsalita, gawin nyo na lang, di ba? Ibalita nyo na lang sa fourth quarter na ito po yung ano natin, di ba? Nagtagumpay tayo sa fourth quarter. Hindi yung wala pa, ibinabalita nyo na. Tama po mga kababayan, no? Ang administrasyong pong ito ay mahilig pong mambalita ng wala pa, di ba? Yung laging nasa future, hindi pa nagaganap mga kababayan. Kaya palaging palpak po. Palaging di ba? Nagbabalita sila, hindi pa man nangyayari. Dapat gawin nyo po muna. Sabi nga walk the talk. Yan. Ang tawag dito, yung kasabihan na action is better than basta. Nakalimutan ko tuloy. Gumawa kayo ng action. Hindi yung puro eto hanggang sa quarter 4. Gawin nyo po. At ito pa, si President Bongbong Marcos Jr., mga kababayan, ay mayroon ding ginagawang pambubudol. Binubudol rin tayo Tingnan nyo. Marcos to local executive, be worthy of people's trust. Yan, no? Ang ganda-gandang pakinggan, mga kababayan, President Bongbong Marcos Jr. on Friday called on local government executives to continue being worthy of the trust of their constituent. So yan mga kababayan, ganda-gandang pakinggan yan maging maging suklian nyo, kung baga, di ba? Suklian nyo yung tiwala na ibinibigay ng inyong mga tao, ng taong bayan sa inyo. Grabe. Be a leader, President Bongbong Marcos Jr. Be a leader. Bakit? Bakit natin nasasabi? Kasi yung trust rating nyo po pag ganun di ba? Okay sana kung pataas ang trust rating ninyo, ganito ang sinasabi ninyo. Kaso, are you credible? Yan na lang. Baka nga questionin ka pa, President Bongbong Marcos Jr. ng ating mga local executives, di ba? Ng ating mga local government agencies or sino pa man yan, di ba? Sa mga mayor. Baka questionin ka pa. For your information, Mr. President, yes, we're doing well. Ang trust rating namin ay napakaganda. How about you, Mr. President? Baka kumustahin ka pa sa trust rating mo pag ganito palaging sinasabi mo, gaya natin, kinukumusta natin si President Bongbong Marcos Jr., di ba? Kasi he is talking about the trust. Let's talk about trust rating. Ano ang ratings mo, di ba? Yan. Bumabalik lagi sa inyo kasi hindi nyo, ewan ko lang kung pinag-iisipan, di ba?
Eh baka magko-comment naman yung iba dito. Ano na di ba? Baka hype pa. Kaya nakakapagsalita ng ganito. Ay, hindi iniisip ang sarili niya, di ba? Yan nga, imahal nga ni President Bongbong Marcos yung mga mayors, di ba? Kasi hindi niya na iniisip yung sarili niya, yung ratings niya. Yung ratings niyo na lang yung iniisip niya. Well, anyway mga kababayan, eto na, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan. Panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito na po. Ng araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Pag-usapan natin itong update patungkol dito sa kay VP Sara, okay? Ang una nating pag-uusapan, ito ay update ito sa mga nangyayari kay VP Sara. Itong ang Kongreso, nagsalita na nga itong Kongreso na sinagot na yung sinabi po ni VP Sara na sabi nila na wala raw impeachment na niluluto. Yan ang sabi ng taga-Kongreso ha. Now, sino ang nagsisinungaling ngayon? Itong Kongreso o itong si VP Sara? Kasi sabi ni VP Sara, may informante sila, may mga kaibigan sila dyan sa loob sa Kongreso na nagsasabi sa kanila na may nagluluto na impeachment doon sa loob ng Kongreso. Hindi pala Senado ha, Kongreso. So, yan ang pag-uusapan natin. Sino ba ang nagsisinungaling dito? Ang Kongreso o itong informant na si VP Sara? Ako mas maniniwala ako kay VP Sara. Kasi itong Kongreso, tested naman natin yan, paiba-iba yung kanilang statement, di ba? Noon, nagpa-promise sila ng something at yun pala, meron, di ba? Nangyari na kasi yan eh. So, ito yung una, itong si Senator Hontiveros, bubusiin ang OVP, ang opisina ng Vice Presidente sa kanyang budget. Di ba? Kita nyo na? Kita nyo na ang pamumulitika? Sabi dito ni Senate President Escudero, nagsalita patungkol dito ha, sa yung kanilang tarayan ng dalawa ha. So, yan ang una natin pag-usapan. Pangalawa natin pag-usapan is still itong si Senate President Escudero sa mga senador. Nagwa-warning itong si Senate President na huwag makialam sa umano'y impeachment case laban dito kay VP Sara. Kung meron mang ganyan, wag raw iwasan raw ito na pag-usapan kung hindi pa ito na-approve sa Kongreso. Dito mo talaga makikita na si Escudero nagmaneho na. Pumagitna na naman. Pa-safe ba? Alam na natin itong galawan ni Escudero, di ba? Ito, pangatlo nating pag-usapan. Vice President Inday Sara hinamon siya sa Kongreso na pangalanan yung informante niya patungkol doon sa niluluto na impeachment. Ang House Solons na nagsasabing may impeachment raps laban sa kanya. Okay? So ito yung ating gitna na topic na dapat nating i-analyze kung sino ang nagsisinungaling. Si VP Sara ba o ang Kongreso? Okay, mamaya. Pang-apat nating pag-usapan still itong si VP Sara patungkol po dito sa sinabi niya kahapon na I am not bothered kung i-impeach itong si VP Sara. Okay? Magaling ha? Kasi kung merong niluluto na impeachment si VP Sara, kung i-impeach nila, walang problema. Magpapa-impeach si VP Sara. Hindi siya yan ang pruweba na hindi po siya gahaman sa kapangyarihan. Yan, sampal yan sa inyo. Di ba? Itong pang last but not the least na ating pag-usapan, Vice President Inday Sara Duterte, sinabing inaatake ang kanyang pamilya. Di ba? Dahil threat raw sila. Ang mga ilang mga kongreso dito nagre-react. Okay? Ayaw aminin. Abangan natin yan kung ano ang kanilang resback. Pero bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna ha at i-share itong video na ito. 1, 2, 3, go. Okay, para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. So sabay-sabay natin i-follow, So simulan na natin itong ating talakayan. Itong una, Senator Hontiveros, plano raw na bubusiin ang OVP budget. Ang kakapal ng mukha, no? Sige, panoorin natin. Eto. I think Senator Risa had valid questions, which I would advise heads of agencies to... Ano sa tingin ninyo? Sino ang kinakampihan nitong si Escudero? Parang kinakampihan niya si Hontiveros dito, di ba? Meron raw right itong si Hontiveros para magtanong dito sa ating Vice Presidente. Pero hindi mo ba napansin, Escudero, ang linya ng pagtatanong nitong si Hontiveros? Kaya nga, binabara ito ni VP Sara eh. Kasi very obvious
ang datingan, sabi pa nga ni So yan mga kababayan, hindi na po nakakapagtaka, no? Yung mga ginagawa ni Hontiveros, mga kababayan, kasi before pa itong hearing na ito, sinabi niya nga po, sa taong bayan mismo, na threat ang mga Duterte, sa kanila. Paano nga hindi yan hindi ba marunong magbasa, no? Ng ating Vice President Sara Duterte para hindi niya agad magets kung anong ibig sabihin nun. Pag-attend pa lang ni Res Hontiveros diyan sa Kongreso ay sa hearing na yan. Politika na talaga, pamumulitika na ang sadya na diyan. VP Sara, politicizing. Di ba? Bakit hindi mo yan masabi-sabi, Escudero? Kagaya ka ba ni Hontiveros na plastic rin? Balimbing ka rin eh. Be patient with an answer because these are all connected with the function. Be patient raw with the answer. So tinitira mo ngayon si VP Sara na hindi pasensyoso si VP Sara. Yan ba ang ibig mong sabihin? Si VP Sara po ay pasensyoso. Hindi mo pa narinig ang press con ni VP Sara, Escudero? Ano ang sabi niya sa press con? Sabi niya, sabi niya, cordial naman ako. Matino naman akong sumagot kung matino yung tanong. Tingnan niyo si Grace po, matino yung mga tinatanong. Di matino siyang nagsagot si VP Sara. Senate President ka, di ba? Kala ko ba naintindihan mo? Of Congress. May karapatan si Senador Risa Hontiveros na tanungin si Vice President Sara Duterte. May karapatan siyang magtanong, pero wala siyang karapatan para mag-politicizing kay VP Sara. Nakikita ang galawan eh. Baka akala niya, malaro-laro niya si VP Sara sa mga tanong niya. Sa pagdinig ng Senado sa panukalang 2025 budget ng Office of the Vice President o OVP. Gina Archeta, thank you po, watching from Los Angeles. Ito ang paliwanag ni Senate President Francis Cheese Escudero matapos magkasagutan ng dalawa kahapon kaugnay ng ilang OVP projects. Ayon kay Senador Cheese, aplikable ito sa sinumang pinuno ng ahensya na humarap sa Senado at Kongreso kaugnay sa kanilang panukalang budget. Malayo man ang inikot sa dulo, sinagot pa rin naman yung tanong. At tama at marapat lang. Ngayon ang dulo. At Alam mo, Cheese Escudero, ang mga tanong po ni Hontiveros, useless. Mga tanong ba na hindi na dapat itanong? Pati yung libro ni VP Sara Ito nga mga karibunan, sinabi ko na po ito last vlog natin mga kababayan na napaka-unfair po, no? Ikaw, Senate President ka lang, Vice President ito, pero kung makapag-ano kayo, parang talagang napakasamang tao ng Vice President natin. Isipin mo, Senate President ka lang, ikaw nga hindi ka tinatanong kung anong pinaggagamitan mo ng pondo mo. Vice President Sara Duterte, Vice President tinatanong nyo. Sumasagot naman, di ba? Ikaw, Risa Hontiveros, di ba? Senador kayo, kayong mga kongresista, walang nagtatanong sa inyo kung saan ninyo ginagamit yung pondong kinukuha nyo sa gobyerno. Pero dito kay VP Sara, grabe kayo may COA naman tayo. May COA naman po tayong nag-o-audit diyan. At saka dapat intindihin niyo po yung yung akala kasi siguro ng mga ito, mga kababayan, yung 10 million na budget para sa librong ito ay isang libro lang. 'Di ba? Mali po kayo. 200,000 books. 50 pesos lang para sa isang libro. 16 pages colored pa. Ano ninyo? Anong problema na diyan? Diba? Ang problema nga mga kababayan kasi sinasabi ni VP Sara, nandun yung pangalan niya kasi siya ang author. Yun po siguro yung problema nitong si Hontiveros. Yun po siguro ang problema ni Hontiveros. Di ilagay rin mo rin yung ilagay mo rin yung pangalan mo, gumawa ka rin ng libro. Hontiveros. 'Di ba? Kung naiinggit ka. Tanong niya? Pang mga estudyanteng pambata yun, di ba? Ang dali yung iintindihin. Nakita ko yung trending na video niya, tiningnan niya yung libro ni VP Sara. Wala kang magagawa dyan. Author si VP Sara. Nakalagay ang pangalan niya. Na itong mga bangag vloggers at itong mga bangag na mga supporters, binabatikos nila si VP Sara, bakit raw maglaan ng 10 million budget patungkol dyan sa libro ni VP Sara na nakalagay ang pangalan,
Ha? Na nandyan yung pangalan niya, tapos gagamitin ang pera raw ng taong bayan. Oh, yan, kakampihan ko si VP Sara dyan. Alam nyo, hindi nakasaad sa batas na illegal yan. Walang illegal sa ginawa ni VP Sara. Bright siya. Bright girl ito. Matalino. So ito mga kababayan, may may mga reporter ba yun, or mga author din, no? Publisher, na nag-react dito sa ginawang libro ni Vice President Sara Duterte. Mali daw yun kasi pera ng gobyerno, pera ng taong bayan, aklat niya, tapos taong bayan ang magagastos para i-publish yung aklat na yon, mga kababayan. Alam nyo mga kababayan, naiintindihan ko po itong mga author na ito, or ano ba sila, publisher or something na di ba? Naiintindihan ko po kayo kasi wala kayong kinita. Wala kayong kinita ni piso dito sa libro ni Vice President Sara Duterte. Yun lang siguro yung problema niyo, baka gusto niyo sa inyo pa ipaprint, di ba? Mag-ano na lang kayo, sabi na lang kay Vice President Sara Duterte, hindi yung sisiraan nyo pa siya. Parehas lang naman tayo mga Pilipino dito. Dapat yung inaano natin, yung concern natin dito, no? Kung paano tayo makakatulong. O like VP Sara, ito ang ginawa niya para makatulong. Ito nga ang masama, bakit magigil kayo sa 10 milyon na yan na ginamit ni Vice President Sara Duterte? Oo nga, pera ng taong bayan yan. Pero sino bang makikinabang? Taong bayan rin naman Yung mga anak ng mga natin, yung mga anak, di ba? Yung mga Pilipino, mga bata. Sila po ang makikinabang diyan. Di ba? Pera ng Pilipino rin ang makikinabang. Unlike sa iba, mga kababayan, ilan lang ang nakikinabang. For example, eto 10 million lang to mga kababayan Yung pagkain na ginastos nyo sa SONA, 20 million yun. Wala man lang ni isa sa inyo nagsalita. Na-ops, teka lang. Diba? Pera ng taong bayan yan. 20 million yan. Diba? Wala sa inyo nag-react. Dito sa mapapakinabangan ng mga pobreng mga bata, nagre-react kayo. Doon sa ginamit na 20 million, sa pagkain lang para sa SONA, hindi kayo nag-react. Bakit? Kasi nakakain kayo. Ganon. Kayong mga inayuta kayo, kumain kayo ng 20 million. Di na susupal-pal ulit kayo. Well, anyway mga kababayan, ano naman po ang inyong reaksyon, opinion patungkol sa video ito, i-comment lang po sa baba. Para at least alam po natin mga kababayan ang inyong opinion patungkol dito. Right? Maraming salamat po.